Ang mahigpit na hawak ni Ralph sa kamay niya, habang naglalakad sila paakyat ng hagdan. Hindi niya alam kung saan sila pupunta at nang tingnan niya ito, ay seryoso ang itsura. Magkasalubong ang mga kilay, at tila alintana ang naging pagtatalo nito sa mga magulang kanina lamang. Gusto sana niyang pagmasdang mabuti ang mga nadadaanan nila, habang naglalakad, pero mas nanig sa kanya ang kaba sa maaring mangyari sa kanila ni Ralph, pagkatapos niyang marinig ang mga sinabi ng mga magulang nito tungkol sa kanila. Huminto sila sa gitnang parte ng pasilyo, at binuksan ni Ralph ang pinto nito. Saglit lang siya nitong tinitigan, bago muling kinuha ang kanyang kamay, bumungad sa paningin niya ang isang maluwang at kulay gray na silid. Maaliwalas ang loob dahil sa glass window, na nakaharap sa isang malaking kama. Minimal lang ang gamit sa loob, may ilan siyang mga librong nakita na nakapatong sa isang table. Mas nakapukaw ng pansin niya ang view sa labas. Nang buksan ni Ralph ng glass wall na bintana, ay pumasok ang sariwang hangin sa silid. "Babe," antag sa kanya nito, habang tahimik lang siyang nakamasid sa magandang tanawin sa labas. Lilangunan sana niya ito, pero bigla niyang naramdaman ang pagdantay ng mukha nito sa kanyang batok. Ipinulupot din nito ang dalawang matitipunong braso nito sa kanyang baywang. At saka ito muling nagsalita. "Sorry sa nangyari kanina. Nakita mo pa tuloy kaming nag-away nila mama." At doon niya muling naalala, kung paanong ipinakita ng ina nito sa harapan niya, ang pagkadisgusto nito sa kanya para sa anak nito. Hindi siya agad nakapagsalita. Ang totoo, parang nakaramdam siya ng pagod sa mga nangyari, at ang gusto na lang niyang gawin ng mga oras na iyon, ay damhin ang masarap na simoy ng hangin, at matulog kasama ang lalaking pinakamamahal niya. "Babe, say something. Galit ka ba? Maayos din natin ang lahat ng ito, believe me." Nagsusumamo ang boses ni Ralph. Nang hindi pa rin siya sumagot sa tanong nito, ay ipinihit na siya nito paharap dito. Bahagya pang ibinaba ang mukha nito, upang tingnan ang mga mata niya. Nang magtama ang kanilang mga paningin, ay hinahawakan naman nito ang kanyang isang pisngi, upang itaas ang kanyang mukha. "Babe, promise me that you'll stay by my side no matter what." Masuyong tanong nito sa kanya. Parang natunaw ang kanyang puso nang makita niya ang mga mata ni Ralph. Bahagya itong namumula, at ramdam niya ang lungkot sa mga titig nito sa kanya. Ano nga ba ang dapat niyang gawin o sabihin, para gumaan ang kalooban nito? Kung maski siya ay bigat na ang nararamdaman niya. Pero sa huli, mas pinili pa rin niyang magpakatatag, para sa iniingatan nilang pagmamahalan. Magiging matatag siya para kay Ralph. Lahat ay gagawin niya para lang matanggap ng pamilya nito. Kusa niyang hinawakan ang mukha ni Ralph, nang bitawan na nito ang pisngi niya, at masuyong hinaplos ang mga kamay niya. "Hindi kita iiwan Ralph. Nandito lang ako. Mahal na mahal kita." Pangako niya dito. Biglang nagliwanag ang itsura ni Ralph pagkarinig ng sinabi niya. Tila ba isa iyong magical word, na nagpabalik sa saya at kapanatagan nito. Hawak ang dalawa niyang kamay ay itinapat nito sa labi, at masuyo nitong hinalikan ang mga ito. "Aalagaan kita babe, at ang magiging pamilya natin. Pangako yan. Bubuo tayo ng isang masayang pamilya." Ngumiti siya tanda ng pagsang-ayon niya kay Ralph. May takot man sa puso niya, ay buong tapang siyang magtitiwala dito, na makakaya nitong ipaglaban ang pagmamahalan nila, kahit pa sa mga magulang nito. Hindi nagtagal ay siniil siya ng halik nito na ikinagulat niya. May araw pa, at kitang-kita sila ng kung sino man ang dadaan. Kaya napahinto siya bigla sa paghalik kay Ralph. "Ralph, baka may makakita sa atin." Saway niya. "Okay lang iyon babe, sooner magiging asawa na rin kita, kaya wala na silang pakialam kung halikan kita palagi." Pilyo nitong sagot sa kanya. Nakaramdam siya ng saya nang maisip niya ang sandali na maging mag-asawa na sila. Bigla siyang napahawak sa malapad na dibdib nito saglit. "Babe, bumalik tayo sa hospital bukas. Gusto ko ulit makausap sila nanay." Bigla niyang naalala. "Yun naman ang balak ko babe. Sasabihin natin sa kanila na magpapakasal na tayo, na wala na silang dapat na ipag-alala." Muli siyang napangiti sa sinabi ni Ralph sa kanya. Buhat doon ay siniil na naman siya nito ng halik. At wala na siyang nagawa, kung hindi ang magpaubaya sa pinakamamahal niyang lalaki. Ito ang kanyang kaligayahan at buhay. Sabay silang nagpahinga ng hapon na iyon.
Nagpadala na lang si Ralph sa kasambahay ng hapunan nila sa kwarto. Kinabukasan na lang daw sila sasabay na kumain sa pamilya nito. Buti at may pinamili itong damit niya sa Manila, kaya nakapagpalit siya ng maayos na damit, pagkatapos niyang unang maligo sa banyo. Paglabas niya ng banyo, ay sumunod naman itong naligo, at muli ay naglambing na naman ito sa kanya. At naulit muli ang isa sa gabing pinakamasaya sa buhay niya, at hindi niya makakalimutan. Kinaumagahan ay mag-isa siyang nagising sa kama. Hindi katulad ng unang beses na matulog siya kasama si Ralph. Ay hindi niya ito nabungaran sa silid nito. Nilingalinga niya ang kabuuan ng kwarto. Habang hawak niya ang nakatapis na kumot sa katawan niya. At sa kanya naalala ang nangyari sa kanila ni Ralph kagabi. Makailang ulit naman siyang nagpaubaya, at naging totoo sa kanyang sarili sa piling nito. Bawat halik, yakap at haplos nito sa kanya, ay damang-dama ng katawan niya. Gaano man siya inuusig ng kanyang konsensya, dahil sa mga nangyayari ay pinilit na lamang niyang isipin. Na ang lahat ng nangyayari sa kanila ni Ralph, ay bahagi lamang ng mga pagsubok sa kanilang relasyon. Muli, sumagi naman sa isip niya ang kalagayan ng tatay niya. Naisip niyang dapat na silang bumalik ni Ralph sa hospital ngayon araw. Kailan niyang maayos ang gulo na ginawa niya sa kanilang pamilya, at hindi siya makakapayag na ikasal sila ni Ralph, na hindi sila nagiging ayos ng kanyang magulang at mga kapatid. Mabilis siyang kumilos, kahit na masakit ang ilang bahagi ng kanyang katawan. At tinungo niya ang banyo sa loob ng kwarto, na kinaroroonan niya. Mabilis ang ginawa niyang pagligo, at nang silipin niya sa orasan. Kung anong oras na siya nagising, ay napamulagat pa siya ng mata. Mag-aalas 8 na pala ng umaga nang magising siya. Napuyat siya kagabi, halos madaling araw na rin kasi silang nakatulog ni Ralph. Paglabas niya ng banyo, ay muntik pa siyang magulat nang makita niya si Ralph sa gilid ng glass window. Nakatanaw ito sa labas ng bintana, habang ang isang dalawang kamay nito ay nakapamulsa sa bulsa ng pantalon nito. Nakapaligo na ito base sa suot nitong white and gray na kulay na shirt. Hapit sa katawan nito ang damit, kaya malaya niyang napagmasdan ang matikas nitong likuran. Nakasuot naman ito ng maong pants at sneakers, ilang segundo rin niyang nagawang titigan ito, mula sa kinatatayuan niya nang bigla itong lumingon, at magtama ang kanilang mga mata. "Babe!" Lumakad ito papalapit sa kanya. At inilang hakbang lang nito ang pagitan nila. Nang nasa harapan na niya ito, ay ginawaran agad siya ng mabilis na halik sa labi. Hinapit nito ang kanyang baywang, upang mapalapit ang katawan niya dito. "Ang aga mo atang nagising. Tama ba ang tanong niya? O siya ang late nang gumising ng umagang iyon?" Bahagyang tumawa si Ralph, bago nito itinapat ang mga labi nito sa kanyang leeg. At saka bumulong. "I let you sleep dahil alam kong napagod ka kagabi, babe." Malambing nitong sabi. Pakiramdam niya ay tumayo ang mga balahibo niya sa sinabi nito. At para maibsan ang hiya niya, at alam niyang namumula na ang pisngi niya, ay hinampos na lang niya ito kunwari sa braso. "Ah, ganoon. Sino ba kasi ang may kasalanan, kung bakit ako napuyat?" Nakairap niyang tanong dito. At nakita niyang palihim nang umiti si Ralph sa sinabi niya. "Well, gusto ko lang namang makasama ang magiging asawa ko, day and night. That's why napuyat ka kagabi." Nakangiti nitong sagot sa kanya. At hinawakan nito ang dalawa niyang kamay. Katulad ng dati ay inilagay nito sa tapat ng labi, at saka hinalikan ng banayad. "You ready? Baba na tayo para makakain ng breakfast, then puntahan natin sila tatay." Bigla siyang sumigla nang marinig niya ang sinabi ni Ralph, at mabilis siyang tumungo. Magkahawak kamay silang bumaba, para tunguhin ang sinasabi nitong pagkakainan nila ng umagahan. Pero laking gulat niya nang madatnan niya sa isang malaki, at eleganteng dining area ang mga magulang, at kapatid ni Ralph. Lahat ng mga ito ay tumingin sa pagdating nila. Napahigpit tuloy ang hawak niya sa kamay ni Ralph, na hindi bumibitiw sa kanya. Pasimple niyang tiningnan ang mama ni Ralph, kung katulad kahapon ay galit pa rin ito sa kanya. Medyo light na ang make-up na ginamit nito, kaya nabawasan ang itsura nitong moldita. Naramdaman na lang niyang hinela muli ni Ralph ang kamay niya, para dalhin siya sa isang bakanteng upuan, at pagdaka ay pinaghila siya nito ng silya. Alangan siyang naupo pagkatapos. Iniisip niya kung ano ba ang dapat niyang gawin ng mga oras na iyon. Batiin ang mga magulang nito.
Mga kapatid, paano kung hindi siya pansinin, at mapahiya lang siya? Napayuko na lang siya para itago ang hiyang nararamdaman niya. At muntik pa siyang mapapitlag ng walang ano-ano, ay hawakan muli ni Ralph ang kamay niya pagkaupo nito sa tabi niya. Pinagsalikop pa nito ang mga daliri nila. Pa, Madot, may gusto sana kaming sabihin ni Precious. Napatingin siya bigla sa gawin ni Ralph nang magsalita ito. May sasabihin. Parang wala naman ata silang napag-usapan na ibang bagay kanina, kung hindi ang pagpunta nila sa hospital, para dalawin ang kanyang tatay. Ano iyon, anak? Ang papa nito ang nagtanong. Pupunta kami ngayon sa mga magulang ni Precious, para hingi ng blessings nila. Magpapakasal kami sa lalong madaling panahon. Matapang na pahayag ni Ralph sa mga magulang nito. Ang dalawa nitong kapatid, ay tahimik lamang na nakikinig sa kuya nila. At doon niya biglang narinig ang pagtunog ng kubyerto sa pinggan. Ibinaba ng mama nito ang gamit na kutsara at tinidor, saka nagpahid ng napkin sa labi. Ralph, anak, yan na ba talaga ang gusto mong gawin? Hindi pa rin makapaniwalang tanong nito sa anak. Muli ay isang sampal naman sa kanya ang panglalait nito sa kanya. Nakita pa niya ang bahagyang pagsulyap nito sa kanya, na bakas ang galit sa mukha nito. Opo, mama, kung hindi po kayo papayag ni Papa, ay aalis na lang kami ni Precious sa bahay na to. Pero itutuloy namin ang balak namin kahit na anong mangyari. Valeria, hayaan mo na ang anak mo, at nasa tama na siyang edad. Alam naman niya ang tama sa mali. Sunod niyang narinig na sinabi ni Sir Raul. Bahala kayo, gawin ninyo ang gusto ninyo, pero huwag niyo akong sisihin, kung magkakaproblema ang pagsasama ninyong dalawa. Makahulugan nitong pahayag sa kanila. At saka ito tumayo at umalis ng dining area. Hindi katulad ng ina ni Ralph, ay mukhang masaya ang dalawa nitong kapatid nang marinig ang balita ng Kuya Ralph nila. Kuya, ako ang gawin mong bridesmaid sa kasal mo ha. Paalala ni Jopony na bunso nitong kapatid. Si Renz naman ay tinapik lang sa balikat ang kuya nito. Binaliwala ng mga ito ang ginawang pagtalikod ng mama ng mga ito sa kanila. Marahil ay sanay na ang mga ito sa ugali nito, kaya hindi na nagulat ang mga ito sa nangyari. Kumain na kayo, Precious. Yaya ni Sir Raul sa kanya. At nginitian niya ito bilang pagsang-ayon. Buti ay naging maayos ang pagtanggap nito sa kanya, at ang tanging naging problema na lang nila, ay ang ina ni Ralph na hindi niya alam, kung paano ito pakikiharapan. Kinausap din siya ng mga ito, habang kumakain. Maging ang kalagayan ng kanyang tatay ay kinamusta ng mga ito. Babe, is there something wrong? Kanina ka patahimik. Tanong ni Ralph sa kanya, habang bumibiyahe sila pauwi ng bahay nila sa kabilang barangay. Nakauwi na raw sa bahay nila ang kanyang tatay, kaya doon na lang nila ito pupuntahan. Wala babe. Okay lang ako. Alangan niyang sagot kay Ralph. Pero ang totoo ay iniisip niya ang magiging tagpo naman sa kanilang bahay, kapag nagharap na sila. Hindi nawala sa isip niya, na baka ipagtabuyan naman silang dalawa ni Ralph ng kanyang pamilya. Muli ay sumik daw ang kanyang dibdib sa katotohanang iyon. Huwag kang mag-alala babe, magiging maayos din ang lahat. Trust me. Sumilay ang ngiti sa labi ni Ralph, pagkatapos nitong sabihin ang bagay na iyon. At doon siya humugot ng panibagong lakas, para harapin ang kanyang mga magulang, at may ayos nila ang problemang dinulot ng kanilang relasyon. Nang inihinto ni Ralph ang kotse nito, malapit sa kanilang bahay, ay hindi na niya ito hinintay pang pagbuksan siya nito ng pinto. Gustong-gusto na niyang makita ang kanyang pamilya, lalo na ang kanyang tatay. Pagkababa niya ng kotse, ay agad na hinawakan ni Ralph ang isa niyang kamay. Palagi nitong ginagawa ang bagay na iyon, at aaminin niyang nakakadagdag iyon ng kanyang kumpiyansa sa sarili, na harapin ang mga pagsubok sa relasyon nila, dahil alam niyang palagi itong nasa tabi niya. Magkahawak kamay silang pumasok sa loob ng bahay. At doon nila nabungaran ang kanyang mga magulang. Pinakakain ng kanyang nanay ang kanyang tatay, na parehong napalingon nang makita ang kanilang pagdating. Tatay, saglit niyang pinagmasdan ang kanyang ama, na nakaupo sa upuan nilang kawayan. Nakita niya na malamlam ang mga mata nito, at halatang may iniinda pa itong sakit. Nang bigla ay lamambot ang mukha nito, at ngumiti sa kanila ni Ralph. Halika kayo dito. Pumasok kayong dalawa. Utos nito sa kanila. Itinuro pa nito ang isang bakanteng upuan malapit sa kinauupuan nito.
Lumakad siya papalapit sa kinaroroonan ng kanyang mga magulang. At kasunod niya si Ralph habang hawak pa rin nito ang isa niyang kamay, na para bang takot na kapag binitawan siya nito, ay bigla na lang siyang mawawala. Pero nang malapitan ko na ang aking ama, ay kusa nang bumitaw si Ralph panandalian sa kanyang mga kamay. Tatay, hinawakan niya ang isang kamay ng kanyang ama. Dinaman niya ang gaspang ng palad nito, at ang tinitigan niya ang mga ugat na nakaulbok na sa balat nito, tanda ng hirap na dinadanas nito sa pagtatanim, ay hindi na niya napigilan ang pagbulwak ng luha sa kanyang mga mata. Ni hindi man niya napagan ang buhay ng kanyang pamilya, at sa halip ay naging sakit pa siya ng kalooban ng kanyang mga magulang. Tumahan ka na anak. Hinawakan nito ang kamay niyang nanatiling nakahawak pa rin sa kamay nito. Nakayuko siya habang umiiyak. Wala siyang lakas ng loob, para salubungin ang mga mata ng kanyang ama, na nakatunghay sa kanya ng mga oras na iyon. Ang kanya namang nanay, ay nakaalalay sa kanyang ama, at umiiyak na rin. Alam niyang magpahanggang sa mga oras na iyon, ay may tampo pa rin ito sa kanya. Patawarin niyo po ako, Tay, Nay. Samaw niya sa mga magulang. Napatawad ka na namin anak, kayo ni Ralph. Malalaki na kayo para magdesisyon sa inyong mga sarili. At isa pa ay hindi naman namin hawak ng nanay mo ang iyong isip at puso. Paliwanag ng kanyang tatay, na dahilan ng bigla niyang pagtingin dito. Muli ay nakita niya ang hapis na itsura ng kanyang ama. Ralph, may pakiusap sana kami ng aking asawa sa iyo. Ang kanyang nanay ang sunod na nagsalita. Sinadya nitong lingunin at tingnan ni Ralph. Ano po yun Nanay Lani, handa po akong sundin ang sasabihin ninyo. Alam namin na kaya ninyo ginawa ni Precious ang bagay na iyon. Ay para mapilitan kami na pumayag na sa inyong relasyon hindi ba? Pero kung sakaling masaktan ang anak namin ng dahil sa pagmamahalan nyo, hindi ka namin mapapatawad. Kaya sana, protektahan mo ang aming anak, at huwag pababayaan. Mabait at napaka-inosente ng aming anak na si Precious, kaya hindi namin kakayanin kung masasaktan lamang siya ng iyong pamilya. Naiiyak ang kanyang ina nang sabihin iyon kay Ralph. Tila may humaplo sa kanyang puso, nang marinig niya ang lahat ng sinabi nito. Buong akala niya ay tuluyan na siyang kamumuhian ng kanyang ina, dahil sa ginawa niya. Huwag po kayong mag-alala Nailani, Tay Elias, hindi ko po pababayaan si Precious. Mahal na mahal ko po siya, at handa ko pong gawin ang lahat, para maprotektahan lang siya. Pangako ni Ralph sa kanyang mga magulang. Iyon na ata ang isa sa pinakamagandang bagay na narinig niya sa kanyang buhay, lalo na at nagmula ito sa lalaking pinakamamahal niya, na siyang dahilan ng kanyang kaligayahan. Mahal na mahal niya ito, at handa siyang harapin ang lahat, para sa kanilang pagmamahalan at bubuong pamilya. Sinabi na rin nila sa kanyang mga magulang ang balak nilang pagpapakasal muna sa huwes, habang ginagayak ang lahat para sa gagawing kasal nila sa simbahan. Ipinaliwanag na rin ni Ralph sa kanyang mga magulang, na maaayos na ang lahat tungkol sa mga magulang nito, na wala na silang dapat na ikabahala pa, at maliwanag na sa mga ito ang gusto nilang gawin. Iyon ay ang makasal sila sa lalong madaling panahon. Inayos nila ni Ralph ang lahat sa loob lamang ng 1 linggo. Para makasal sila sa huwes. Gaganapin ang mismong kasal sa malaking bahay ng mga magulang nito. Nagpapunta na lamang ang mga magulang ni Ralph nang magkakasal sa kanila. Mula sa munisipyo, kaunti lamang ang mga taong inimbitahan, dahil naging biglaan ang pagpapakasal nila. Maging ang kanyang mga biyenan, ay wala namang inimbitahang mga bisita. Ang kanyang mga magulang at kapatid, ay nandoon sa kanilang kasal. May mga kaibigan si Ralph na inimbita, kaya bigla niyang naisip si Raymond. Ito lamang ang matalik niyang kaibigan, wala pa ito sa mismong kasal niya. Nalungkot siya nang maisip iyon. Nagulat na lang siya nang bigla siyang haklitan sa baywang ng kanyang asawa. Gwapong-gwapo ito sa suot na white long sleeve, at isang gray pants na hapit dito. Habang siya naman ay mas pinili na lang niyang magsuot ng isang kulay puting besteda, na ang haba ay lagpas sa kanyang tuhod. Kita ang kanyang maputing balikat sa style ng kanyang damit. At nagsuot naman siya ng isang sandals na may ilang inches na heels. Binilhan din siya ng isang pares ng necklace at earrings ni Ralph na kulay gold. Pati ang wedding ring nila ay si Ralph ang pumili, at nagustuhan niya ang design nito na simple pero elegante. Babe, bulong nito sa kanya. Bakit?
Tanong niya at bahagya pa niyang nilingon ang mukha nito, na nakapatong sa kanyang balikat. Gusto sana kitang ipakilala sa mga kaibigan ko. Kinabahan siya bigla nang marinig niya ang sinabi ni Ralph sa kanya. Naalala niya nang minsan siyang naghatid ng mga gatas sa bahay ng kanyang mga biyenan, ay nakita niyang may kasamang mga kaibigan si Ralph. May mga lalaki at babae, at puro mga anak ng mayaman ang mga ito. Sa itsura pa lang ng mga ito, ay nakaramdam na siya ng pagkaalangan. Ha! Alangan niyang sagot sa kanyang asawa. Kailangan mo pa ba akong ipakilala sa kanila, babe? Kinakabahan niyang tanong kay Ralph. Yes, because you're my wife now, babe. And I want you to meet all of my friends, so you can also be friends with them. Wala na nga siyang nagawa nang hatakin siya ni Ralph sa gawi kung nasaan ang mga kaibigan nito. Umuwi na rin naman ang kanyang pamilya, kaya mainam na rin na sumama siya kay Ralph, para makilala niya ang mga kaibigan nito, kahit na hindi niya alam kung magugustuhan siya ng mga ito o hindi. Babe, meet my friends. Si Cameron, Owen and Andy. And also, meet Isabel and Lina. Pakilala ni Ralph sa kanya sa 5 mga kaibigan nito. Lahat ng mga ito ay nakatingin sa kanya, lalo na sa braso at kamay ni Ralph na nakapalupot sa baywang niya. Bigla tuloy siyang na-conscious. Hi, precious. Nice to meet you. Mag-iingat ka dito kay Ralph ha, maraming babae na nagkakagusto dyan. Pabirong sabi ni Cameron. Nagtawanan ang iba pang mga kaibigan ni Ralph, dahil sa sinabing iyon ni Cameron. Kahit pabiro ay nalungkot siya bigla, sa katotohanang maraming mga babae ang nagkakagusto sa kanyang asawa. At doon niya nakitang nakatingin sa kanya si Isabel. Ang mga mata nito ay may kakaibang titig, na hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin. Nang uuyam, galit, pero sana ay makasundo rin niya ito lalo na at kaibigan ito ni Ralph. Babe, huwag kang maniwala kay Cameron. He has nothing good to say, kung hindi puro kalokohan. Naghiyawan ang 3 nitong kaibigan na lalaki, nang sabihin iyon ni Ralph. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o magdududa, na baka totoong marami nga talagang babaeng nagkakagusto sa asawa niya, na hindi lang niya alam. Nagkunwari na lang siyang natawarin, para hindi isipin ng mga ito na hindi siya nakikijoin sa mga trip ng mga ito. Pero mas nakukuha ang atensyon niya ni Isabel, na ngayon ay lalong sumama ang tingin sa kanya. Nang makita nitong hinalikan siya sa pisngi ng pahapyaw ni Ralph, uminom ang mga kaibigan ni Ralph pero siya, ay hindi pinayagan nito na uminom, kahit na ladies drink man lang. Kinantsawan tuloy siya ni Lena na mukhang magpapa-under daw siya kay Ralph, nginitian na lang niya ito pagkatapos. Ayaw naman talaga niyang uminom, at hindi siya sanay, alam naman iyon ni Ralph. Naging maayos at tahimik ang kanilang kasal ni Ralph. Nagpapasalamat siyang sa wakas ay naging Mrs. Ralph Montemayor na siya, at habang buhay na silang magsasama ng masaya. Bubuo sila ng isang masayang pamilya kasama ang isa't isa. At pangako niya sa kanyang sarili, na gagawin niya ang lahat para maging isang mabuting asawa kay Ralph, at mabuting ina sa magiging mga anak nila.